Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at magandang gabi rin po sa lahat ng ating manonood, Muslim man o hindi. Ngayon po ay day 39 at welcome sa ating araw-araw na pagbabasa ng banal na Quran sa wikang Filipino. I-click nyo lamang po ang aking profile para sa mga naunang part ng ating pagbabasa. Hinihikayat ko po kayo makibasa at magnilay kasama ko sa mga salita ni Allah na gabay para sa katauhan. Ipagpapatuloy po natin ito kung saan po tayo nagtapos kahapon. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kung sila ay nananampalataya lamang kay Allah at sa propeta at sa ipinahayag sa kanya, ay hindi nila sila kinuha bilang mga kakampi. Ngunit ang karamihan sa kanila ay mga suwail. Tiyak na makikita mo na ang pinaka namumuhing tao sa mga nananampalataya ay yaong mga Hudyo at ang mga nagtambal kay Allah. At makikita mo na ang pinakamalapit sa kanila sa pagmamahal sa mga nananampalataya at yaong nagsasabing, tunay na kami ay mga Kristiyano. Ito ay dahil sa kabilang sa kanila yaong mga pari at mga monghe, at ang iba sa kanila ay hindi nagmamalaki na tumanggap sa mensahe ni Propeta Muhammad. Kapag narinig nila ang ipinahayag sa sugo, ay makikita mo ang kanilang mga mata na lumuluha dahil sa nakilala nilang katotohanan. Sinasabi nila, aming Panginoon, kami ay nananampalataya, kaya itala mo kami kasama ng mga saksi. Bakit hindi kami maniniwala kay Allah at sa dumating sa amin na katotohanan? Kami ay naghahangad na ipasok kami ng aming Panginoon sa paraiso kasama ang matutuwid. Kinantimpalaan sila ni Allah dahil sa kanilang sinabi ng mga hardin na dumadaloy sa ilalim nito ang mga ilog, na doon ay mananahan sila habang panahon. Yaon ang gantimpala sa matutuwid. Ngunit yaong mga hindi nananampalataya at nagpasinungaling sa aming mga tanda ay sila ang mga mananahan sa impyerno. O mga nananampalataya, huwag ninyong ipagbawal ang mabuting ipinahintulot ni Allah sa inyo at huwag lumampas sa hangganan. Tunay na si Allah ay hindi nagmamahal sa mga sumusuway. Kumain kayo mula sa ibiniyaya ni Allah sa inyo ng mga pinahihintulutan at mabuti. Katakutan ninyo si Allah na sa Kanya kayo ay nananampalataya. Hindi kayo tutuusin ni Allah sa mga walang saysay na panunumpa ninyo, ngunit tutuusin niya kayo sa mga nilayon ninyong panunumpa. Ang kabayaran dito ay pagpapakain ng 10 taong dukha ng karaniwan na ninyong pinapakain sa inyong pamilya, o kaya ay pananamit o pagpapalaya ng alipin. Sino mang walang kakayanan dito ay mag-ayuno ng 3 araw. Ito ang kabayaran sa panunumpa na sinambit ninyo. Pag-ingatan ninyo ang inyong mga panunumpa. Ganito nililinaw ni Allah sa inyo ang kanyang mga talata upang kayo nawa ay magpasalamat. O mga nananampalataya, ang alak, sugal, pag-alay sa altar ng Diyos-Diyosan at panghuhula sa pamamagitan ng palaso o bala ng pana ay karumihan lamang at mula sa gawain ni Satanas. Layuan ninyo ito upang kayo nawa ay magtagumpay. Ninanais lamang ni Satanas na magdulot sa pagitan ninyo ng galit at pagkamuhi sa pamamagitan ng alak at sugal, at pigilan kayo mula sa pag-alaala kay Allah at sa obligadong pagdarasal. Kaya titigil ba kayo? Sundin ninyo si Allah at sundin ninyo ang sugo at maging maingat. Kung kayo ay tatalikod, ay alamin ninyo ang obligasyon ng aming sugo ay ang malinaw na pagpapabatid lamang. Walang kasalanan para sa mga nananampalataya at gumawa ng mabuti sa anumang kinain nila sa nakalipas, kung sila ngayon ay natakot kay Allah, nananampalataya
at gumawa ng mabuti at dinagdagan ang takot kay Allah, nananampalataya at nadagdagan ang takot at nagpakamatuwid. Si Allah ay nagmamahal sa mga gumagawa ng mabuti. O mga nananampalataya, tiyak na susubukin kayo ni Allah sa pamamagitan ng hayop na mahuhuli ng inyong mga kamay at sibat upang malaman ni Allah kung sino ang natatakot sa Kanya sa nalilingid. Sino mang sumuway matapos nito ay para sa kanya ang masakit na parusa. O mga nananampalataya, huwag kayong pumatay ng hayop na pinangaso ninyo habang kayo ay nasa ritual na kalagayan ng peregrinasyon. Sino man sa inyo ang pumatay dito ng sinasadya, ang kanyang parusa ay ang katulad nito na mga inaalay sa hayop na hahatulan ng 2 lalaking makatarungan na kabilang sa inyo bilang alay kay Allah na dadalhin sa Kaaba o kabayaran na nagpapakain sa mahirap o katumbas nito na pag-aayuno upang malasap niya ang resulta ng kanyang mga gawa. Si Allah ay nagpatawad na sa lumipas. Sino mang bumalik sa pagsuway ay gaganti si Allah sa kanya. Si Allah ay makapangyarihan at nagtataglay ng pagganti. Pinahihintulutan sa inyo ang mga hayop na mapapangaso sa dagat at ang pagkain dito bilang pagkain para sa inyo at mga naglalakbay. Ngunit ipinagbabawal sa inyo ang hayop na mapapangaso sa lupa habang kayo ay nasa ritual na kalagayan ng peregrinasyon. Katakutan ninyo si Allah na tungo sa Kanya kayo ay titipunin. Dinulot ni Allah na ang Kaaba, ang banal na bahay, ay maging lugar ng pagtayo para sa mga tao. Ginawa niyang banal ang mga banal na buwan at ang mga iniaalay na hayop at ang mga kwintas na pananda sa mga ito sa pagkatay. Yaon ay para malaman ninyo na nalalaman ni Allah ang anumang nasa kalangitan at lupa. Si Allah sa lahat ng bagay ay nakaalam. Alamin ninyo na si Allah ay malupit magparusa at si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. Ang sugo ay walang pananagutan liban pa sa pagbababatid. Si Allah ay nakaalam sa inihahayag ninyo at inililihim. Sabihin, hindi magkatulad ang masama at mabuti kahit pa namamangha ka paglipana ng kasamaan. Kaya katakutan ninyo si Allah o mga taong nakauunawa upang kayo nawa ay magtagumpay. Hanggang dito na lamang po muna. Inshallah bukas po natin pagpapatuloy ang karugtong nito. Maraming salamat po sa pakibasa at pakikinig. Gantimpalaan nawa tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.